Sa isang malayong baryo, ang paggalang sa mga nakatatanda ay napakahalaga. Hindi lang sila basta matatanda. Sila ang tagapag-ingat ng mga lihim, ang mga gabay ng tamang daan. Ngunit sa makabagong panahon na ito, sino pa ang naniniwala sa kanila? Malamig ang gabi. Sa gitna ng madilim na kalsada, isang matandang lalaki ang pinagtawanan at ininsulto. Hindi siya sumagot, hindi siya nagalit. Sa halip sa ilalim ng buwan, bumulong lamang siya. Witsi Joan, babat fagmlit maum gilest huribaging barrage, tanglim muna mukibat. Si Miguel ay isang binatilyong 23 anyos, isang makabagong tao, adik sa social media at hindi naniniwala sa mga pamahiin. Siya at ang kanyang mga barkada ay nagbakasyon sa baryo. Habang naglalakad, nadaanan nila ang isang matandang albularyo na may dalang mga halamang gamot at anting-anting. Oy lolo, baka multuin mo kami. Hindi nila napansin ang pagbabago ng hangin, ang biglang lamig, ang katahimikang bumabalot. Nang umalis ang matanda, tumawa sila, hindi alam na may isang bagay na hindi nakikita ang sumusunod sa kanila. Nang gabing yon, madaling araw nagising si Miguel. Nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa hangin, para bang may nagmamasid sa kanya. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa tuwing ginagawa niya ito, parang may humahawak sa kanyang mukha. Bangon siya at binuksan ang ilaw, walang tao. Ngunit sa salamin sa kanyang aparador, nakita niya ang isang anino na dahan-dahang lumalapit. Natakot siya. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng maayos. Napipilitang nakadilat ang kanyang mga mata, hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa takot sa dilim na nagkukubli tuwing ipipikit niya ang mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang kanyang mga nakikita. Sa loob ng bahay, sa kusina, sala, banyo, may mga figura ng mga patay na nakatayo lamang, nagmamasid. Hindi nila siya sinasaktan, ngunit ang lamig ng kanilang titig ay sapat na upang manigas siya sa takot. Pumunta siya sa doktor sa mata, neurologist, psychiatrist. Lahat sila ay nagsabing normal siya. Walang nakakakita sa kanila kundi siya lamang. Unti-unti siyang naging mapag-isa. Akala ng kanyang pamilya ay nawawala na siya sa katinuan. Ngunit alam niyang hindi ito guni-guni lamang dahil nararamdaman niya ang malamig na mga kamay na humahaplos sa kanyang balat. Kasabay ng mga nakikita, nagsimulang lumitaw ang mga boses. Mahinang bulong sa gabi. Miguel, bumalik ka. Magbabayad ka. Isang batang babae na walang mata ang lumitaw sa kanyang kwarto. Sa bawat bulong, palapit ng palapit ang mga anino, pinalilibutan si Miguel. Minsan, pagsulyap sa bintana, nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Ngunit, hindi siya iyon. Isang madilim na figura na may mademonyong ngiti. Isang gabing walang buwan, lumabas si Miguel sa lansangan. Naglakad siya, patuloy na sinusundan ng mga anino. Napansin niya sa dilim, dumarami sila. Hindi na lamang mga anino, ngayon mga ganap na nilalang. Mga duguan na babae, mga lalaking sunog ang balat, isang batang nakabitin ang lig. At sa gitna ng lahat ng ito, ang matandang albularyo. Nakatayo lamang sa dulo ng kalsada, nakatingin sa kanya. Sa kanyang desperasyon, nagpasya siyang bumalik sa baryo. Hinahanap niya ang matandang albularyo. Ngunit mula sa isang matandang babae, natuklasan niya ang katotohanan, patay na ang albularyo, matagal na. 7 taon na. Sa lumang kubo, naiwan ang kanyang mga gamit, anting-anting, mga dasal at isang aklat na pinamagatang bukas na mata.
ang daan na walang balik. May babala ito. Hindi mo matatakasan ang mga matang namulat na. Tanging pagharap sa sarili mong anino ang makapagliligtas sa iyo. Sa kubo, binalikan ni Miguel ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi lamang ang pang-insulto sa matanda, kundi ang kanyang kayabangan sa mga taong nakapaligid sa kanya, pamilya, kaibigan, estranghero. Pinagsisihan niya ang lahat. Ngunit hindi sapat ang pagsisi. Kailangan niyang humingi ng tawad, hindi lamang sa salita, puso. Hindi umalis ang mga multo. Sa halip, tumindi ang kanilang presensya dahil hinihintay nila ang tunay na pagsuko ng kanyang puso. Sa tulong ng lumang aklat, sinimulan niya ang ritual. Kandila, asin at dugo ng itim na manok ang mga sangkap para sa isang ritual ng paglilinis. Namatay ang apoy, inilulubog ang paligid sa kadiman. Irma sa diliman, lumitaw ang kanyang sultan kamalaking takot ang kanyang sarili. Ang sarili niyang anyo, madilim malademonyo. Naglaban sila, hindi gamit ang kanilang mga kamay, kundi gamit ang kanilang mga isip, takot laban sa pag-amin, galit laban sa pagpapatawad. Hanggang sa bumigay si Miguel, humagulgol at yumuko sa harap ng sarili niyang anino. Sa kanyang pagsuko, bumalik ang liwanag. Isa-isa naglaho ang mga espiritu, hindi dahil tumakas sila, kundi dahil gumaling na sila. Nakatulog siya sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi dala ng takot, kundi dalang kapayapaan. Sa isang panaginip, nakita niya muli ang matandang albularyo. Ngumiti ito sa kanya at sinabi, ang mga matang namulat ay hindi para sa takot. Ginising kanila para makita ang mga kaluluwang nangangailangan. Muling nabuhay si Miguel, ngunit hindi katulad ng dati. Oo, bukas pa rin ang kanyang ikatlong mata. Oo, nakakakita pa rin siya ng mga espiritu. Ngunit ngayon, hindi na siya takot. Natuto siyang lapitan ng mga nawawalang kaluluwa upang tulungan silang mahanap ang kapayapaan. Sa huling eksena, habang naglalakad sa isang madilim na eskinita, nakita niya ang isang batang umiiyak. Lumapit siya, lumuhod, at marahang nagtanong, ano ang maitutulong ko sa iyo? At nangabutin ng bata ang kanyang kamay, naglaho ito sa liwanag. Ang kawalan ng paggalang ni Miguel sa matanda ang simula ng isang sumpang hindi niya inaasahan. Ang pagmulat ng kanyang mga mata sa mundo ng mga espiritu. Noong una siya ay nilamon ng takot, kawalan ng pag-asa at kabaliwan. Ngunit sa mga gabing binangungot, natutunan niya na ang sumpa ay hindi isang parusa, kundi isang pagsubok, isang aral sa pagpapakumbaba, pagmamalasakit, at muling pakikipag-ugnayan sa mga kaluluwang hindi na napapansin ng mundo. Hindi niya gusto ang regalong ito, ngunit sa pagtatanggap nito, natagpuan niya ang kalayaan at isang bagong layunin. Hindi lahat ng nakakakita sa dilim ay dapat matakot. Minsan sila ang ginawang ilaw para sa mga naliligaw. At si Miguel, na dating tumatawa sa misteryo ng mga hindi nakikita, ngayon ay tahimik na naglalakad sa mga anino, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang gabay.